Hello sa inyong lahat! Ngayon may ibabahagi ako sa inyong isang napakahalaga at napakagandang kwento. Ito ay tungkol sa pag-ibig, katatagan at pagpapatawad. Okay, para makapagsimula tayo, may tanong ako. Naisip nyo na ba kung ano talaga ang itsura ng pinakamatibay na pag-ibig, lalo na pag dumating yung mga mahihirap na pagkakataon sa buhay natin? Dito na magsisimula ang kwento natin. Isipin ninyo to, isang mahaba at mahirap na paglalakbay. Dito, makikita natin si Jesus. Pasan-pasan niya ang isang napakabigat na krus na gawa sa kahoy. Papunta siya sa isang burol na ang tawag ay Kalbaryo. Alam nyo, dahil sa lahat ng pinagdaanan niya, pagod na talaga siya. At dahil sa sobrang bigat ng krus na pasan niya, hindi na kinaya ng katawan niya at natumba siya. Talagang hirap na siyang dalhin yun ng mag-isa. At ang masakit pa, yung mga taong nakapaligid sa kanya, nanunood lang, yung iba nga tinatawanan pa siya. Sa ganong sitwasyon, may isip mo, may tutulungan pa kaya sa kanya? Pero alam nyo, sa gitna ng lahat ng kaguluhan, may isang hindi inaasahang tulong na dumating. Tara, alamin natin kung paano ito nangyari. So, may isang lalaking napadaan lang doon, si Simon. Nakita niya ang lahat. Kahit na inutusan lang siya ng mga sundalo na tulungan si Jesus, yung ginawa niyang pagtulong, yon ang naging dahilan para makapagpatuloy si Jesus sa kanyang paglalakbay. At yung simpleng pagtulong na yon, grabe, binago nun ang buong buhay ni Simon. Naging isang napakahalagang alaala yun para sa kanya na hinding-hindi niya malilimutan. Isang tunay na biyaya. At dito sa partang ito, makikita natin ang isang bagay na talagang kahanga-hanga. Kasi kahit na sobrang sakit na ng nararamdaman ni Jesus, ang iniisip pa rin niya ay pagmamahal at pagpapatawad para sa iba. Isipin niyo to, habang siya ay nasa krus at naghihirap, ito ang idinalangin niya. Ipinagdarasal niya ang mismong mga taong nanakit sa kanya. Ganyan kalaki ang kanyang pagmamahal at habag. So ano nga ba talaga ang pagpapatawad? Isa itong pagpili. Pinipili mong maging mabait at magmahal kahit na nasaktan ka. Hindi madali, pero yan mismo ang ipinakita sa atin ni Jesus. Okay, so hindi lang pala si Jesus ang nandoon. Sa magkabilang tabi niya, may dalawa pang lalaki na nakapako rin sa krus. At alam nyo, sobrang magkaiba ang naging reaksyon nila. Yung isang lalaki, galit na galit siya, nanunukuso pa. Pero yung isa, iba. Nakita niya na may espesyal kay Jesus. Naramdaman niyang walang kasalanan si Jesus, kahit na pareho-pareho silang nasa bingit ng kamatayan. At itong pangalawang lalaki, lumingon siya kay Jesus at sinabi ito. Sa gitna ng lahat, naniwala siya at humiling na sana maalala siya. At ang sagot ni Jesus, wow! Isang pangako ng pag-asa at pagpapatawad agad-agad. Pinapakita nito na kahit sino pa tayo, kahit gaano karami ang naging pagkakamali natin, laging may lugar para sa pag-asa at kapatawaran. Pero hindi pa dyan natatapos ang kwento. Kahit na hirap na siya, may hinanap pa rin ang mga mata niya sa mga taong nandoon at nakita niya yung dalawang taong napakahalaga sa kanya. Nakita niya ang kanyang ina, si Maria, at ang matalik niyang kaibigan, si Juan. At sa mga huling sandali niya, ang inisip pa rin niya ay kung paano ialagaan ang kanyang ina. Kaya ipinagkatiwala niya si Maria kay Juan. Ipinapakita nito na hanggang sa huli, ang pag-ibig niya ay laging nag-iisip sa kapakanan ng iba. Habang unti-unting dumidilim ang langit, dito na natin makikita ang pagtatapos at ang tunay na kahulugan ng lahat ng nangyari. At sa huli, ito ang sinabi niya. Naganap na. Ang ibig sabihin niyan, tapos na. Kumpleto na ang kanyang misyon. Isang misyon ng dakilang pag-ibig para sa ating lahat. Kaya kung susumahin natin, ang buong kwentong ito, kahit na may mga bahaging malungkot, ay tungkol talaga sa pag-ibig na kumikilos. Pag-ibig na tumutulong, nagpapatawad at nag-aalaga. At yan ang iiwan kong tanong sa inyo. Matapos nating marinig ang kwentong ito, paano kaya natin maipapakita ang ganitong pag-ibig at pagpapatawad sa ating mga pamilya, kaibigan, at sa lahat ng tao sa paligid natin araw-araw?